Ito ang pangmatagalan naming ulam dito sa probinsya. Kahit nga ilang linggo na nakahain ito sa ating lamesa ay hindi pa rin nasisira. Hindi ko alam kung ano ang tawag nito sa ibang lugar, basta dito sa amin tinatawag namin itong balaw at taba ng baboy. Tamang-tama, tanghali na naman at wala pa kaming ulam. Matagal ko na rin kasi itong hindi natitikman at namimiss ko yung lasa. Nakakatikim at nakakapagluto lang kasi kami nito kapag nakahuli si Papa sa tabing dagat. Tinugasan ko nga pala muna ng isang beses yung balaw dahil sobrang alat nito kapag niluto natin agad. Inihahanda ko lang yung mga rekado para masimulan na natin yung pagluluto. Mayroon tayo dito ng sibuyas at bawang at syempre hindi mawawala yan. Iwain lang muna natin ng maliliit para mas malasa. Naalala ko ba nung bata pa ako na lagi si mamang may luto nito dahil malapit lang kami sa dagat. At matik kapag walang ulam, kumuha ka lang ng konti at ihalo mo sa kanin, solve ng iyong umagahan, tanghalian at hapunan. Hindi ito nakakaumay dahil naghahalo ang tamis at alat. Samahan mo pa ng asim kapag pinigaan mo ng kalamansi. Lalagyan din natin ito ng siling pansigang o yung tinatawag nating lara, pampabango at pandagdag halang na rin. Mayroon din tayong 2 kamatis, pampadagdag asim. Yung taba ng baboy na gagamitin natin ngayon panghalo dun sa ating balaw ay galing pa sa adobo na niluto ko kagabi. Mas masarap dahil may lasa at luto na yung ating taba. At ayan, tamang-tama, mainit na yung ating paglulutuan. At syempre, una, ilagay na natin yung ating mantika. Bago ko nga pala ihalo yung taba ng baboy sa balaw ay niluto ko muna ulit ito para magmantika. Bukod pa rito para mas malasa na rin. Halu-haluin lang natin para hindi masunog. Ayan, ready na ang ating taba ng baboy. Mas masarap yan kapag tostado ng kaunti. Tamang-tama lang yung pagkakaluto, lumalabas na yung sarili niyang mantika. Isunod na natin lutuin yung balaw. Ang ginamit ko nga pala ditong mantika ay yung pinaglutuan ng ating taba ng baboy. At dahil mainit na yung ating kawali, ilagay na natin yung ating sibuyas at bawang. Bali, ang ginamit ko lang dito ay isang buong sibuyas at saka 7 peraso ng bawang. Sunog-sunugin lang natin ng konti para mas lumabas yung aroma. Hindi ko na hiniwa dito yung isang siling pansigang baka masobrahan sa halang. Yung buong isang natitira ay pampabango na lamang. At dahil medyo toasted na nga yung ating rekado, igisa na natin yung taba ng baboy. 2 uri nga pala yung nabibiling balaw dito sa amin. Yung isa may kulay, yung isa naman ay natural na kulay lamang. Dahil nga na-curious ako, tinanong ko yung pagkakaiba ng dalawa. Sabi nga nung nagtitinda dito sa amin, wala doon naman itong pinagkaiba dahil parehas lang itong binuro or parehas lang binabad sa asin. Sa ganitong hilaw na uri ng pagkain, hindi ref ang nagpe-preserve sa kanila, kundi yung asin para mas tumagal pa or hindi agad masira. Kaya nga paglulutuin ito, hindi pwedeng hindi hugasan dahil sobrang alat. Inilagay ko na nga rin dito yung siling pansigang na aking hiniwa at yung buo naman na iniwan ko baka maluto ka agad. Gagamitin lang kasi natin yun bilang pampabango. Inilagay ko na rin yung daon ng laurel, dagdag aroma. At syempre ang bubuo sa tamis at alat, hindi mawawala ang asukal. Nandyan na rin ang magic sarap, wag lang natin masyadong damihan. At sakto habang kumukulo, inilagay ko na rin yung isang buong siling pansigang. At bago maluto, dinagdagan ko pa nga dito ng asukal dahil mas masarap dito yung manamis-namis. At ayan, sakto na yung lasa, sakto na yung kulay. Ito na yung niluto nating balaw at taba ng baboy. Sobrang sarap nito yung ulam sa bahaw or do sa malamig na kanin. Samahan mo pa ng kape, solve na ang iyong meriendahan. Ito rin yung ginagawa nilang sausawan kapag kumakain sila ng manggang hilaw. Kung wala kayong kalamansi sa inyong bahay, pwede nyo rin gamitin ang suka. Pantanggal ng lansa kung nalalansahan kayo. Mayroon na din tayo dito nakahandang sili pampagana kumain. Bali, gumastos lang ako dito ng 130 pesos dahil hindi ko na binili yung taba ng baboy. O diba, sa halagang ito may pangmatagalan ka ng ulam. Pwede mo munang itabi kung gusto mong mag-ulam ng iba.